Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Biyernes, bangon sang reklamo sa mga modernized PUJ nga naga-overloading, LTO-6 nagkasa sang operasyon. Siyam ka modernized PUJ nadakpan sang LTO-6 kagabi nga naga-overloading sa Iloilo City. Dua ka lalaki nga sakay sa motorsiklo gintiro sa Bacolod City, isa patay, isa kritikal sa ospital. Angkar-angkar ginkawat sa Tigbawan, Iloilo. Mga nagkawat na hulikam samtang nagapalagyo. Ginapatian sinkhole na tukiban sa Banwa sang Tuboso. Mga residente ginadumilian nga magpalapit sa lugar. Kag baligyan ay sa mga bulak madahog na isa ka adlaw antes sang Valentine's Day. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malanta man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, siyam ka modernized PUJ sa Iloilo City nadakpan sang Land Transportation Office 6 nga naga-overloading. Mga nadakpan ginmultahan sa masobra 6,000 pesos. Si John Sala nakatutok. Nasampulan sang Land Transportation Office 6 ang siyam ka mga modernized PUJ nga naga-overloading sang pasahero kagabi. Makita sa sininga video nga mala sardinas na ang sitwasyon sa sulod sang modernized PUJ. Sa ginpatigayong operasyon nakita sa mga LTO personnel nga apisar puno na padayon sa gihapon ng pag-pick up sang pila ka mga modernized PUJ sang pasahero. Pulo lang ang ginapahunugutan yung makastanding apang nagalampot sa 15 tub-tub 20 ang mga nagatindog nga pasahero. Kiserbihan sang show cause order ang mga kooperatiba nga nag-manage ang mga unit nga nadakpan. Magluwas dirigin multahan pa sa masobra 5,000 pesos sa mga driver kag 1,000 pesos naman sa mga konduktor. Tiwag mo kapati mo, you manifest your lack of discipline. That's why we have to maintain discipline by strict enforcement. Isa sa mga nadakpan ang modernized PUJ sang Western Visayas Transport Cooperative. Sunod sa chairman sa kooperatiba, wala man sila nagkulang sa pag-remind sa ilang mga driver kag konduktor. May konduktor nga bisan puno na daskan bagid nila hindi na pwede amo gani nang balangon sila nga sitting capacity plus standing lang ta hindi ko kumatakpan kamo na inyo na problema hindi ni ko. Sa sininga modernized PUJ agud makalikaw nga mamultahan apisar nga napulo ang maximum standing. 8 lang kuno ang ginapahanugutan sa kooperatiba nga maximum nga makasakay nga nagatindog. Magpapatakaran usually sir, 8 lang yun sa amon, sir, standing namon. Minimum lang ito 8 standard kay you have inspector sir. Ang inspector namon isa sir is katong copy siya kon mag-overload kami sir within 8 or 9 person. Bangod sa pila ka kaso sang overloading nga nag-viral sa social media kag nadakpan mismo sang Land Transportation Office 6, mas mangin-strikto na kuno sila sa pagpangdakop sang mga modernized jeep nga naga-overloading. I have instructed actually the law enforcement units naton. No, nga randomly masaka kami during rush hours. Masaka kami. So blame it on kung sino da. Mag-stricto na naman kami. Upod kay Hans Tisharto, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Gert, mga kapuso, madamo kinya salamat. Sa Bacol City naman, duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo ginpang tiro. Isa patay, isa kritikal. Yaring balita nga itong gintutugan. Sa video nga kuha sa Dalan Gatuslao, Bacolod City, makita ang natumbang nga motorsiklo. Sa unan lang sa motorsiklo ang lalaki nga dugoon. Isa lang ini sa duha ka lalaki nga biktima sang pagpangluthang sang wala pa matumod nga suspect. Sunod sa kapulisan, wala sa may nakabati isang lupok. Kag wala man sang nakakita sang insidente nga natabo pasado alas 10 kagabi. Kay pag-stop ko no, nag-stop nagpulang natumba to sila yung duwa sa motor. Then wala may nakakita, even the security guard. Kaya bigyan nila aksidente lang natumba lang yun ya. Gindala sa ospital ang mga biktima apang ginbawian sa kabuhi ang 18 anyos nga si Christian Sarsona. Critical naman si Jerry Gaang sa ospital.
hindi pa matumod kung sino sa duha ang nagamaneho sang motorsiklo. Nagwas investigasyon nga may records ang pagpangawat ang duha. So gina-check man namon kung kawat nila ang motor o ila ang motor. Na daw tuktok kalawit ang style ko na sang operation. Nga gapang para sa mga tricycle motor, gapang kuha sa mga cellphone, gapang gataya sila sa mga salakyan. Kinkumpirma sa barangay nga involvado sa pila ka insidente sang pagpangawat si Sarsona. Wala man kami na nagkulang sang pag-advise sa iya nga ang ginahimo mo hindi na maayo. Sepyak sini, nagapating himata ni Sarsona nga hindi gihapon insyakto ang ginhimo sa iya. Tani, wala nang bala tani lagi amo sina tani ang ako nga hinablos kay syempre amo pa nang ginasaligan sang magulang yan mo kay ang magulang yan nakapriso. Ginitinguhan pa sa news team nga makuhaan sa pahayag himata sa isa pa kabiktima. Parayon pa nga nagapakita sa CCTV footage ang kapulisan sa malapit sa crime scene. Obod Kiril Gasilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Angkar ginkawat sa Tigbawan ni Iloilo. Mga suspect na kuhaan sa CCTV video sang nagpalagyo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa sining nga CCTV video ang isa ka angkar-angkar nga may duha ka sakay. Nagasunod diri ang duha ka mga motorsiklo nga may tag-isa lang kasakay. Ang apat ang ginatudlo nga mga kawatan sang angkar-angkar sa barangay Dapdap Tigbawan, Iloilo. Natabo ang pagpangawat Miyerkules ang kaagahon. Nadiskobrehan na lang sa tagiya ang insidente pagbugtaw sini. Ginlantaw ko ang angkar-angkar ko, sunod ginambalang ko sawa ko nga, ma, sino nagulam sang angkar-angkar? Tinagambalang sawa ko nga, kunaari ding yabi, na namuto paglantaw ko wala na. Importante kay Joffrey ang angkar-angkar tungod ginagamit niya ini sa pag-deliver sa iya ginaparentahan nga video kay machine. Ginakargahan man niya ini kung kisa sa mga sapat. Mga 80,000 pesos kuno ang kabugusan nga balor sa motorsiklo kag sa sidecar. Ginapatihan sini nga ginpadihutan lang sa mga kawatan nga mapaandar ang motor pinaagi sa mga wiring sini. Sang ilagin trace ang posible ginpadulungan sa mga kawatan. Nakitaan sa mga CCTV video sa Dalanon nga nag-agi ang mga ini sa Leon, padulong sa San Miguel. Sa karon, ginatinguhaan pa sang kapulisan nga matumod kun diin gid ang mga ini nagpadulong. Kuha naman natin sa ibang station kung basi mamonitor ito ni kakama ni ang motor ka may description man ni ang karangka. Ang grupo ang ginapatihan sa kapulisan nga amo man ang yara sa likod sang pila ka pagkinawatay nga nagakatabo sa Tigbawan kag Gimbal base sa description sang ilang mga naistorya. Apang hindi pa matumod ang identity sa mga ini. Manilang sila nay, especially mga tagaon. No, manilang sila siriya kung ano mga tagaon nila binokanding manok. Nagahingyo naman si Joffrey sa publiko sang bulig nga matumod kundi gandala sa mga kawatan ng iyang karangkar. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga puso na tukiba naman sa pila ka mga residente ang ginapatyan sinkhole sa nabukin bahin sang Sitio Bayran, Barangay General Luna sa Tuboso, probinsya sa Negros Occidental. Sunod pa sa LGU, ginahuna-huna sa pila ka mga residente nga isa lang inikasa isang litik sa duta apang nagwas inisyal nga assessment sa MDRMO nga makabig ini nga sinkhole. Pila sa mabasihan ang korte kadalumon kag kalapadon. Nakapagyangok ng LGU sa Mines and Geosciences Bureau para sa assessment kag scientific validation. Hugot yung monitor kung posible magdalom pa kag maglapad ang litik sa duta. I sent personnel to check on the area to estimate the extent of the damage. We find out that the radius of the sinkhole is around 30 meters or a diameter of 60 meters. Then it of around 1.5 meters in average. It is a sinkhole because the depression or of the paglusbo mula sa duta is circular. Mga kapuso baligyan ay sa mga nagkalain-lain nga bulak kag mga alternatibo nga bouquet madahog na isa ka adlaw antes ang Valentine's Day. Si John Sala nakatutok live sa Haro Plaza sa Iloilo City. John? Jared, para sa iban, hindi kompleto ang Valentine's Day kung wala sang mga regalo, kaangay isang bulak, teddy bear, kag chocolates. Gani, subong amat-amat na nga nagadag sa mga manugbakal diri sa mga flower stalls sa Haro Plaza. Basta gani Valentine's Day, din paihan perfect nga i-celebrate ini kundi sa City of Love, Iloilo City.
love is in the air na. Bisan diin ka lang ganing ang lugar sa syudad sang Iloilo, may nagabaligya sang nagkalain-lain ng mga bouquet sang bulak. Siling gani sang kadaman, ang Valentine's Day kuno para sa mga magkahagugma. Gani si Maxine may plano na buwas kaupo ng iya special someone. Magkaon lang sa sagwa ko. Manliligaw. Pero si Althea naman, bangod single, ang iya iloy ang iya kadate buwas. Nagbakal gani ini isang bulak kay na bilang early Valentine's gift. Kay before pa kita magka-relationship or ara man ang aton parents nga naghatag sa aton sang life. So mas better nga mag-celebrate kita not just in a relationship lang pero also sa aton parents nga mag-give love kita si. Mabakal sa gihapon ang mga fresh flowers. 150 pesos ang bilis ang single rose bouquet. 300 pesos naman ang tatlo ka stick. Samtang yara naman sa 2,000 to 5,000 pesos ang mga dalagko nga bouquet. Patok man ang mga dried flower bouquet. Mabakal ini sa 200 to 5,000 pesos. 300 pesos naman ang chocolate bouquet. Nagasugod naman sa 250 pesos ang bouquet sang fuzzy wire flower. Para sa mga gusto naman makakinot, may teddy bear ka na, may bouquet ka pa sa presyo nga 400 pesos. Ang manugbaligya nga si Manang Zelly, aminado nga sang una, hindi man ini mahilig sa bulak. Kag ginakabig ini nga usik lang sang kwarta. Apang sang siya na kunong nakabaton. Very happy, gid ko gali sir pag makabaton ka. Hindi man sir sa kadakuon sang bulak no, nga mabato naton. Bisan gamay lang na siya kon makabaton kita kag dohalin gid balas nga sa aton pinalangga. Samtang preparado naman ang pagpahamtang sa mga stalls kay mga aktibidad sa downtown area sa Iloilo City para sa Calyarial Valentine's Night Market. Magasugod ni karon sa gabi, tubtob Domingo sang gabi. Jert sa mga mabakal dira sang bulak, abiso sa mga manugbaligya nga maghingagaw na bakal subong nga hapon o kung mag-order subong nga hapon kag magbakal buwas sang temprano bangon paglabot sa hapon, posible nga mag-adjust na ang presyo sang mga bulak. Jert? Madamo gid nga salamat, John Sala. Balantayan, mga kapuso, nagdugay sa 17 minutos ang ash emission niya na record sa mga kalaon pasado alas 12 kaina sang kaagahon. Sunod sa reports ng FIVOX, ang ash emission tugag gihapon sa magmatic activity sa sulod sa bulkan ukon ang paghulag sang magma. Natalupang danman ang hinaling nga pagnubo sang sulfur dioxide nga ginabugas ang bulkan nga 294 tonelada halin sa 2,601 ka tonelada sang nagligad nga adlaw. Dugang ini nga parameters nga basihan sa posible liwat nga paglupok sang bulkan. May sasagyapon na drive na magma pakadto sa surface ng ating bulkan. Amo na nga may arap pagyapon kita ng mga ash emissions, pwede kagyapon expect ng mga explosive eruptions. For example, ng sulfur dioxide, ang bulki nga pagpanahon. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, subong nga Love Month, otoridad nagapahanumdum sa publiko nga likawan nga mabiktima sang love scam. Si Julius Villacaol nakatutok. Matamis ma-in love apang mapait kung mabiktima sang peke nga paghigugma. Subong nga Love Month, nagapahanumdum ang otoridad sa publiko nga mangin alerto sa mga tawo nga kuno abi, love ka, apang ang matuod, pakuno-kuno lang. Sa Regional Anti-Cybercrime Unit, pila ka impormasyon ang ginpalabot sa mga nabiktima sang love scam ukon ining mga relasyon nga na-develop online. Masami nga sa tunga ini sang isa ka Pinoy o kon Pinay kag isa ka dumuluong sang 2025. Naka-record din isang isa ka reklamo kon sa diin na biktima ang isa ka senior citizen nga antika niya. Usually targeting ito yung mga medyo nasa may edad na. So they are vulnerable silang maniwala dito sa mga social engineering techniques ng mga scammers. Sa datos sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, 15 na ang na-report nga nabiktima sang love scam sa bugos nga pungsod sa nakaligad lang nga Enero. Sang 2023 tubtob 2024 suno kay Lieutenant Colonel Habawel, may pilaman ka reklamo nga ginpadangat sa ila kaangot sa sininga modos. Sa pagpangbiktima, masami kuno nagapangako ang mga ini nga may ipadala, parcel man o kon kwarta sa mga financial institution. Then na-advise sila na mayroong pumasok na pera and that they have to pay some taxes. Apang aminado si Lieutenant Colonel Habawel nga mabudlay ini solbaron.
Gani panugyan sini sa publiko, ilabi na gid sa mga namingawan kag gusto may makaupod sa kabuhi. Panilagan gid ang online nga ka-chat o kon karelasyon. Tungod kun daw nagapalang lapaw na ang sugid sini, dapat ka na magduda. Siling gani isang iban, if it's too good to be true, it's a scam. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Gin-report naman sa Bacolod City Health Office ang una nga napatay bangod sa leptospirosis subong nga tuig. Sa datos sang Bacolod CHO, ang pasyente amo ang 45 anyos nga si Danny Olaera, residente sang Barangay Mandalagan. Ginadmit ini sa ospital sang Enero 5 kag nagtaliwan sang amuman nga adlaw. 11 ka adlaw antes ginadmit sa ospital, nakabatsyag sang hilanat, pagpinot sang dughan kag pagpalanakit sang lawas ang pasyente. Nagsululuka kag nag-yellowish rason nga gindala sa ospital. Suno sa himata sang pasyente, may pilas ini sa tiil, isa ini ka construction worker sa ila barangay kag kun kaisa nagabaligya sang utan. Termina sa Bigalusong sa Danau. Kada mag-ulan, gapanakway na sa gapangwa sa sang mga utan, yasong ginabaligya, yasong dumay pilas na sa tiil nga wala gaayo-ayo. Ginimpound sa Provincial Bantay Dagat Task Force kag Ahoy Police ang duha ka fishing boat matapos maaktuhan nga illegal nga nagapangisa sa kadagatan sang Ahoy sang Miyerkules. Arestado ang duha ka kapitan kag duha ka pahinante sa mga sakayan nga lunsay mga residente sang Victoria City, Negros Occidental. Wala kuno ang mga ini sa nagakaigo nga permits kag lisensya sa pagpangisda sa kadagatan sang Ahoy kag naglapas sa municipal ordinance kaangot sa illegal fishing. Tugutan man makagwa sa karsel ang mga arestado kung makabayad sang multa. Patay ang isa ka 7 ka tuig nga bata ka lalaki matapos nga malumos sa nahulog sa ginkutkot nga buho nga puno sang tubig sa bahin sang Barangay Ibaw, Lezo, Aklan sang tinalikdan nga Miyerkules. Santos investigasyon sang Lezo Police na dulang bata pasado alas 10 ang agakag sang ginapangita na nakita sang Iloy Sini ang iya tsinelas nga nagalutaw sa buho nga puno sang tubig. Nangayos ang bulig ang Iloy Sini agud ma-rescue ang bata. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Himon kun tani nga septic tank ang buho apang pila ka semana na nga wala matandog. Natalanan naman nga magtubangay sa barangay ang nagpakutkot sa buho kag ginikanan sang bata. Pagtulunan kaangot sa West Philippine Sea natala na ilakip sa leksyon sa mga estudyante sa probinsya sang Iloilo. Ordinansa ginpasar sang Sangguniang Panlalawigan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Pareho nagasulod sa pinsar sa sining nga mga estudyante sa tion nga mabatian ang mga tinaga nga West Philippine Sea. Ang Philippines kag China ay ginaawayan nila ang West Philippine Sea. Ginaawayan nila ka Philippines and China ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea o kon WPS ang kabahin sang leksyon sa araling panlipunan sa mga grade 4 sa public schools. Apang limitado lang ang diskusyon sini. It discusses about Philippine territory, kung ang mga lawak balasar sang aton nga teritoryo ang iya nga sakop, tapos kung paano nato na-acquire ang WPS ang sentro sa diskusyon sa pila ka sektor bangod sa magkatuhay nga pagpati sa pagkalehitimo sini. Ini sa piyak sa desisyon sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, the Netherlands nga nagakilala sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas kung sa diin kabahin ang WPS. Para mapasanyo kang ihibalo sa mga estudyante, ginpasar sa Sangguniang Panlalawigan sang Iloilo ang ordinansa nga nagaduso nga dalon sa leksyon sang tanan nga mga estudyante sa bugos nga probinsya ang mga importante nga ihibalo kaangot sa WPS. Ini ang ginatawag nga Iloilo Legislative Ordinance for Values Formation through Education on the West Philippine Sea o kon I Love WPS. Dapat mabalaan nila nga ini aton, no? And then we all know that the highest love that we can give is our patrimonial love, no? Wag palangga sa aton pungsod, no? Sa madason pang school year ini kinalauman nga maimplementar kung paano inapagadesisyonan sang Technical Working Group nga pangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. Bilang manunudlo, nakitaan ni Ma'am Rochelle ang importansya sang ordinansa. Ma-internalize nila nga kinahanglan sa time nila, hindi nila pag-ibuyan ang Philippine Sea. Base sa ordinansa, kilalahon man nga West Philippine Sea Day ang adlaw sa Miyerkules sa ikaduha nga semana sang kada Setyembre. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1
Western Visayas. Mga kapuso, ululupod naton nga lang tawon ang mas level up nga kolabanan sa Stars on the Floor. Bantayan ang Dance Showdown kag-collab kay gabida sang Dance Stars salin sa P-Pop World. This Sunday na ina, 7:15 p.m. kaupod, Sunday Alden Richards, Marian Rivera, Raver Cruz, and Coach J. Samtang maggabida buwas si kapuso actor Jack Roberto sa Valentine's episode sang magpakailanman bilang isa ka maestro nga si Joshua nga may bipolar disorder. Isa ko nini sa most challenging roles ni Jack apang grateful siya nga mga instrumento sa mental health awareness. Hindi lang makapahibi kundi makapakilig man ang episode bangod sa piyak sa sitwasyon. May babayi nga magapalangga sa iya. Bantayan inatanan buwas 8:15 p.m. sa GMA. Masobra 3,000 pesos nga balor sa mga sensilyo ang nataban sang wala pa nakilalaan nga kawatan. Halin sa duwa ka sari-sari store kag isa ka karnihan sa barangay Kaano, Kalibo, Aklan. Sa investigasyon sa kapulisan, ginhimo sa sospek ang pagpangawat Huwebes ang kaagahon. Masobra 2,000 pesos ang nakuha halin sa duwa ka mga sari-sari store. Samtang 900 pesos naman ang nataban sa bentahan sa karnihan. Suno sa kapulisan, puwersa nga ginbuksan ang puwertahan sang sari-sari stores. May nakita naman nga mga agis ang TL sa lugar nga posible iyas ang kawatan. Binawian sang kabuhi ang rider nga si alias Toto matapos makabunggo sa isa pagid ka motorsiklo kag nakalampos ang ulo sa dalan sa barangay Tiniente Benito, Tubungan, Iloilo. Pasado alauna, Miyerkules ang kaagahon. Base sa investigasyon sa Tubungan Pulis, nagikan sa gimbal si Toto kag pauli na. Nagasunod din sa motor sang iabyan nga si alias Nonoy. Apang golpe nagpundo si Nonoy para kuntani magliko kag nakabunggo sa iya motor si Toto. May angkas pa si Toto apang nag-angkon ini sa mga minor lang nga kasamaran. Wala naman nasamaran si Nonoy. Nag-areglohanay na ang mga himata sang duha ka mga rider. Binawian sang kabuhi si alias Mel sa barangay Libuo, Dingle matapos makabunggo sa likod sa nakapark nga wing van sa barangay Iwa, Ilaya, Putotan, Iloilo. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagdulog sa lugar ang wing van nga ginamaneho ni alias Ed bangon may baklon kuntani ini. Apang gulpi lang may bumunggo nga motor sa nalikod nga bahin sang wing van. Ang driver ang ginkilala kay alias Chris tumandok sa barangay Tigib, Dingle. Samtang ginatabangan ini ni Ed, amo naman ang pagsampok sa motor ni Mel sa wing van. Dead on arrival si Mel sa ospital samtang padayon pa nga ginabulong si Chris. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. 65 anyos nga lalaki na sapwan nga patay sa talamnan sa Dumangas, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Wala na sang kabuhi sa nasapuan nga naghahapa kay na sang aga sa tunga sang talamnan sa barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Ang 65 anyos nga si Antonio Diego tumandok sang barangay Makinasa, Amuman nga Banwa. Mga 7:20 nakabaton kita sang report na may nakita to nga founded person. Suno sa iya himata kahapon pa nagbiya sa ilabalay si Antonio. Nagkuha ini sang karbaw kaginlawig. Apang nagabihan lang, wala ini nakapauli. Ginreport na gani nila ini nga missing sa kapulisan. Kaya muna to nag-ano na kami nga pangitaon siya. Hasta ka naagahan lang. Mga aga na naman nakita. Sa pagpangusig sa sang soko, posible nga mga 12 oras na kuno nga napatay si Antonio antes na sapuan. Wala man sa nakitaan nga indikasyon sang foul play sa lawas ini. Bisan ang mga himata sini ang kumbinsido man. Apang kun ano gid ang iyagin kamatay, ina ang wala pa natumod. Wala man kuno ini sang balatian. Naglain niya po matsyag. Matsyag siguro, naglinya bugo niya. Nagpamaliban naman ang pamilya nga ipaidalong pa sa autopsy ang bangkay. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Iloilo Parao Regatta Festival 2026 magasugod na sa February 15. Highlights ang festival hiwato naman sa Pebrero 28. Nakatutok John Sala. Mabatyaga na ang pagsugod sang Parao Regatta Festival 2026 Fever sa Villa Beach, Arevalo, Iloilo City bangod sa mga flaglet sa gitpahamtang sa kilid ng dalan. Excited na ang mga residente sa mga aktibidad kadungan sang festival nga magasugod sa Pebrero 15 tubtub sa highlights sang festival nga Pebrero 28 tubtub Marso 1.
Si Manang May June, ginapaabot ang mas manami nga kita sa iya restaurant diri sa Barangay Santo Niño Sur. Ilabi na nga madamo ginalauman nga magapartisipar sa mga events kag magatanaw nga mga bisita. Siyempre, amo man lang na ang makahatag man sa amon sa mga income bala nga ginatawag. Dira man kami mabuhi nga mga gagmay lang nga mga negosyante. Nagapaghanda naman ang mga magapasakop sa mga kompetisyon kaangay ni Manong Federico, nga defending champion sa category C sa Paraw Sailing. Para mayad ang sakayan, kayon, para nga ibalik ng kami na to. Preparado naman ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga among magapanguna sa event. Magluwas sa mga karera sa mga paraw. Lakip sa mga aktibidad ang Pinta Paraw, Bugsay Film Showing, Paraw Regatta Half Marathon, Pinta Layag, Slalom Race, Food Festival, Lechon Competition, Kusina Regatta Cook-Off, Sinamba sa Regatta kag Lighted Paraw. Ang ining festival importante gid sa kada Ilonggo. Kay ini ang selebrasyon sa aton nga kultura ug tradisyon diri sa Iloilo City. Highlight man sang Sinamba sa Regatta ang mga nagkalain-lain nga seafood sa Iloilo City bilang paghatag pagtamod sa syudad bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Ang aton subong nga Sinamba sa Regatta competing groups will be highlighting our local seafoods. So aton kung anong ginapabugal ta mga local seafoods nga makita sa aton baybayon. Amo na ang ilang pagrepresentaron sa ilang performance. Upod kay Hasti Chateau, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 ka weather systems ang nagaapekto sa pungsod Subong. Lakip gihapon ang hangin amihan kag easterlies. Sa pagsugata sang 2 ka magkatuhay nga hangin, padayon nga naga-exister ang shear lines. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Antique kag pila ka bahin sang Negros Island region. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Bagisa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.